Okay guys, so now we will start now for the part 2 ng thermodynamics 2. So dito i-derive ko yung mga formula na kadalasang ginagamit dun sa thermo 2. The same time, yung vapor processes niya na magagamit natin dun sa pag-compute ng Rankine cycle, and then yung reheat cycle, then regenerative cycle, and then reheat and regenerative cycle. So, yan yung apat na yun na importante na lumalabas dun sa word exam. So, okay. So, let's start now. So, ito, thermodynamics 2. Okay? So, part 2 na. Okay? So, first, i-derive ko muna yung formula ng kung paano pa siya nagsimula yung mga quality formula. Okay? So, first, meron tayong tinatawag na quality. So, yan yung denoted as X. Diba? So, ito bang si quality? Ano bang, ano yan? Ano bang function yan? Yung quality, ito yung nagme-measure ng, ano natin, yung dryness ng isang steam. Dun sa, ano natin, dun sa cycle natin. Okay? So, pwede natin yan pangalanan na yung X natin is in terms of mass ng vapor all over mass total. Okay? Then next, meron naman tayong tinatawag na Y. So, ano yung Y na yan? Dinidenote yan as ito, quality. Okay? So, quality or the dryness factor ng isang steam. Ito naman, si Y, yan naman yung, ano natin, yung wet mixtures. Okay? Wet moisture content. Okay? So, yan yung moisture content ng isang steam natin. Kung gaano siya kabasa yung steam natin. So, dinidenote yan as mass ng liquid all over mass total. Okay? So, magbigay tayo ng example kung bakit siya naging ganito. Okay? So, since meron tayo ditong container, okay? So, assume natin container yan. Okay, so sa container, so, meron tayong water. Okay, so water pa lang yan. So, yung water, nagko-compose yan ng, meron tayong properties ng water, wherein, ito ay, meron tayong mass ng water. Okay, may total mass. Okay, mass total na lang, lagay ko dito. Mass total, so yung initial natin, then, syempre, may inoccupy siyang volume. Itong, itong water natin. So, meron niyang volume total. Okay, volume. Ito, volume. Okay, so volume total. Okay, so ayan na siya. Meron siyang inoccupy niyan. So, ito, painitan natin siya. Okay, painitan natin. Lagyan natin ng init. Okay, so pinainitan natin. So, anong kakalabasan niyan? Equal natin yan. So, meron yan. Nagko-compose yan ng another container dito. So, ito yun. So, kung paghihiwalayin mo yung substance na yan, pinainitan mo. So, ito, meron siyang lumabas na vapor. So, sabihin natin, mass vapor and then mass liquid. So, hinahati siya sa dalawa. So, dito, puro gas na yan nandito. Kasi pinakuluan mo eh. Diba? Pinakuluan mo yung tubig. Then, pag-iwalay natin content na yan. Yung content ng mixtures. Kung familiar naman kayo dun sa algebraic tawag ng mixture problem, so parang ganyan din yan. So, pag-iwalayin natin yan. So, dito, M, L, so yan yung water. Okay? Mass ng liquid. Plus, yung sa quantity naman ng mass ng, okay? So, dito, vapor naman. Ayan na yun. So, pinag-add natin. Okay? So, ito, tawagin natin tong
mass total. Okay? Okay, so meron siyang kaakibat na ganyang properties. So since ito ay may volume tayo, okay, so volume, so pwede ba natin dito natin ilagay yan? Okay, so volume liquid all over volume vapor. Okay, so volume vapor yun nandito. So ito, magkakaroon tayo ng ano din to, naka-divide to yung mass ng liquid mo into volume ng liquid. So, volume ng liquid all over mass ng liquid is equals to specific volume. Kasi, di ba, pwede rin naman natin gamitin yung density, pero since nasa container tayo, so gamitin natin yung specific volume. Okay? So, ayan. Then ito, MV. Okay, MV, MV to ay yung BB. Okay, so, yung specific volume, ay volume total ng vapor. Ito, total. So, B total dito. So, ito naman, vapor ng volume. Okay, so, gawin natin dito, ito ay magiging empty. Empty all over. Wait. So, gawin natin dito, gawin na natin specific volume total. Specific volume total is equals to yung specific volume ng liquid plus specific volume ng vapor. Okay. So, since ito ay meron tayong percentage na sinasabi, ito yon yung factor natin, yung quality and then wet mixtures. So, ngayon, okay, dito na tayo. Ngayon, meron tayong equation dito na x plus y or yung quality plus yung mixtures is equals to 100%. Or x plus y is equals to 1. Okay? So, ayan. Diyan na siya. So, ngayon, ito, since may factor tayo na ganyan, ito, sabi natin dito, ito, may y tayo dito, ito may x kasi vapor yan. Ito naman, 100%. Okay? So, ngayon, magiging ganito na siya. 1 multiplied by BT or yung specific volume total, then VL multiplied by Y, then VB multiplied by X. Okay, so ayan na siya, di ba? So, ang gawin natin is simplify natin. So, lahat gawin natin in terms of x. Okay, so in terms of x lahat. So, ito, BL multiplied by, so ito, yung y natin, pwede ba natin gawing 1 minus x? So, substitute natin dito. So, 1 minus x. Then, plus, yung BB natin. Okay, BB multiplied by x. Okay, so yan na yan. Gawin natin, simplify ulit natin. BT is equals to BL. So, distribute natin to. So, XBL plus BB multiplied by X. Okay? So, may napapansin ba kayo dito? Ito ay positive, ito ay minus. So, alam niyo naman yung na kapag ang natin, di ba? Daan tayo ulit sa natin, sa curve natin. So, ayan yung curve. Ayan yung TS diagram natin. So, ito yung water curve natin. So, dito, liquid. So, sabihin natin dito, F. Ito ay vapor. And then, here at this portion, so, kahit anong part dito, is equals to FL. Okay? So, FG pala. So, FG. So, it means, kung ito ay total, so ito yung total natin, so sabihin natin G is equals to F plus FG. So, therefore, kung gagawin natin yung so ito, sabihin natin dito, ito ay HF. Sabihin natin, sabihin natin BFG. Okay, or BLG pala, kasi F ang ginamit natin, L eh. So, gawin natin BLG, okay, is equals to BG tuloy.
B tuloy ito, B to. Mas na, ano tayo, nalito tayo dito sa, denoting. So, pwede ba natin gawin na lang tong B? Ito yung B, gawin natin G, para, mas maano natin. So, gawin natin tong G, ito gawin natin tong B. F. Ito naman, F, yung liquid. Okay, so, lagyan ko na lang dito ng denoting. So, F is equals to L, and then, yung natin, G is equals to B. Okay, so, ganun na lang. Gawin natin, para hindi tayo malito. Kasi, yung ginamit natin sa nakaraang example, F saka G. Okay, so, ito, pwede itong maging BG is equals to FG. FG tuloy. BF plus yung natin, BFG. Okay, so ayan na yung magiging formula mo dito. So ngayon, eto, matayin natin yan. So, BFG is equals to BG minus FB. Ay, BF. Okay, so eto pala ay equal dito. So, ang gawin natin, transpose natin, BT is equals to F, BF minus, ay plus na, gawin natin plus, kasi ito, ipunta natin sa kabila, so X multiplied by, ito siya, di ba? So, therefore, BFG. So, ayan na yung pinaka-equation natin. So, dyan siya nanggaling. Sa specific volume muna. Okay? Sa specific volume muna siya nanggaling. And then, after that, the rest is following na. Okay? So, mapapollow na yan. So, burahin na natin to. Burahin na natin to para ma-extend yung Okay? The rest is magpa-follow na. So, ito yung equation 1 natin. Sa equation 2, in terms of, na tayo? In terms of enthalpy na tayo. Enthalpy. So, sa enthalpy, kung ito ay volume total, so palitan mo lang yan ng H total. Okay? H total is equals to yung HF. Kasi ito, palitan mo lang ito ng, yung V, palitan mo lang ng H kasi enthalpy denoted as H. Okay? Then plus X multiplied by HFG. So, dyan siya nakuha, yung formula na yan. Okay? So, para doon ka muna magsimula doon sa specific volume, the rest, follow na yan. Okay? Then, next is yung entropy, or yung S. Entropy. Okay, entropy. Okay, so, kapalitan natin to, ST. Okay, is equals to SF plus X multiplied by SFG. Okay, SFG. So, ayan yung mga formula natin. Then, how about naman kapag U, or internal energy. So, denoted siya as U. Okay, so internal energy. Diyan siya nakuha. Okay, internal energy. Okay, so, palitan lang natin to ng UT. So, malaki dapat kasi total. Then, ito, U. So, maliit na siya. UF plus X multiplied by UFG. So, yung FG, yan as, nagde-denote yan as a evaporation. Okay? Evaporation or yung tinatawag nating wet mixtures. Okay? So, wet mixture siya. Sabihin, naghalo yung vapor, saka naghalo yung, natin, liquid. Okay? Then, another one, ano pa ba? So, meron na tayong equation 1, equation 2. So, ayan lang ba yung system table natin na kailangan? Yan lang. Yan lang yung mga kailangan. Kasi, ito lang naman yung mga kakailanganin natin sa yung sa thermodynamic equation natin in solving the Rankine cycle. Okay, then next is yung vapor processing natin. So, sa vapor processing, nangyayari niyan is, okay, saburahin ko na to. Okay na to lahat, ha. Wala na tayong panlima, eh. Yung panlima pa ba? Iisip pa ba kayo? Okay na. Okay na yan. So,
So, burahin na natin to. Ulitin natin. Okay. Burahin natin. And next is yung vapor processing. Sa vapor processing, meron tayong tinatawag na isometric. So, sa isometric, yan yung tinatawag na constant volume. Okay? So, sa constant volume, so since ito ay, constant nga. So, constant volume, nangyayari yan is, example yan is rigid container. Okay? Pag may narinig kayong is rigid container dun sa, dun sa problem natin, so automatic, constant volume yan. Okay? So, ano ba yung, natin sa constant volume? So, dun muna tayo sa non-flow work. Okay? Sa non-flow work energy equation. So, sa non-flow work energy equation, meron tayong tinatawag na equation na Q minus work non-flow is equals to delta internal energy. So, since ito nga ay constant volume, so pag constant volume, ano ba ang nangyayari? Diba meron tayong formula ng work non-flow equation. So, integral of 2 to 1, then pressure delta volume. Okay? So, since ito ay constant volume, sabi ko nga, so therefore, V1 is equals to V2. So, kung integrate mo yan, Wn is equals to, magkakaroon ka ng P2 minus V1. Okay? So, since ito ay equal, so, magsisiro yan. So, therefore, ito ay 0. So, therefore, Q is equals to delta internal energy. Ano ba si delta internal energy? Meron tayong initial, saka meron tayong final. So, therefore, magkakaroon tayo dito ng U. Okay? So, U2 minus U1. Okay? So, since ito ay specific internal energy, so, mangyayari niyan, magdadagdag tayo ng mass. So, palitan ko na lang ito na Q na maliit. Okay? So, Q na maliit. So, since ito ay, ang niya, Q all over M, so, mapupunta yan dito. So, M, U na maliit, then U2, then U1. So, ito yung formula natin sa Q. Okay? Sa pagkuha ng Q. Then, how about naman dun sa, natin, yung natawag na steady flow energy equation. Okay? So, steady flow na tayo. So, sa steady flow, di ba, ang natin, WSF is equals to negative ng integral ng V dV. Okay? From 2 to 1. Okay? So, since ito ay constant volume, so, ayan, SF. So, integrate na natin. So, magkakaroon tayo ng formula na V multiplied by P1 minus P2, initial volume. Okay, so integrate na natin, diretso yan, kasi ganito nangyari. So, negative yan. So, negative B, then P2 minus P1. So, integrate natin yung P. So, ito distribute mo. So, mag-arrive ka sa ganitong formula. Okay, so, ayan. So, solve mo na agad si, natin, si WSF. So, si volume, since ito ay volume, so in terms of, tayo? Mass tayo. So, sa steam table, alam naman natin na hindi natin agad-agad makukuha itong si volume. So, meron tayong mass. So, alam naman natin na ang specific volume is equals to volume total all over mass. Okay? Specific volume to. Okay? So, ang mangyayari is specific volume multiplied by mass. Okay? Then, multiplied by P1 minus P2. So, ito yung equation natin sa WSF. Okay? So, ayan lang naman yung mga karaniwang ginaano. So, ito, ginagamit to as open system. Open system, ito ay close.
Okay. So, ito, example na ito is yung pinapump mo yung isang, isang bomba. Okay? Pinapump natin. So, ang nangyayari, pag pinapump mo, nagkakaroon tayo ng constant volume. Okay? Sa constant volume, at the same time, meron tayong difference in pressure. Okay? Okay? So, yan na yun. Then, how about naman kapag palitan ko to, isobaric na tayo. So, isobaric, ano pag isobaric? So, constant, constant pressure. So, therefore, P1 is equals to P2. Okay? So, example ulit natin dito sa isobaric is yung spring-loaded. Okay? Or yung kumukulong tubig. So, isobaric yun. Okay? Pwede natin i-example yun. Okay? So, spring-loaded, sabihin natin spring-loaded yan. Okay? So, sabihin natin piston. Then, there's a spring here. May spring na bumabalik. Okay? Magbabalik-balik yan. Sabihin natin, okay, so nandito yung spring. Okay, so spring-loaded siya. In closed system. Dito naman, open system, yung kumukulong tubig. Okay, so pinapakuluan yan. Tapos ito ay close. Okay, naka-close yan. Okay, so dito yung tubig is kumukulo. So constant pressure lang yan. Pressure cooker halimbawa. So ito naman is cylinder na may spring-loaded. Okay, so ito yung general equation pa rin natin. Hindi nagbabago yan. So, since ito ay constant pressure, so, magkakaroon tayo ng equation dito na B2 minus B1. Okay? So, therefore, kung i-relate natin dito sa equation na to, so, Q minus yung pressure multiplied by B2 minus B1. Okay, is equals to mass multiplied by U2 minus U1. Okay? So, therefore, kung kukunin natin si Q, Q is equals to, transpose mo to, so pressure, multiplied by, so since ito ay volume, so pwede natin gawing parehas nito. So, mass multiplied by specific volume na maliit, so 2, then specific volume ng 1, maliit. So, ayan siya. Then, plus M U2 minus U1. Okay? So, simplify natin. So, mass multiplied by P, then specific volume na maliit, then specific volume na maliit ulit, plus U2 minus U1. Okay? So, ito ay specific volume. Ito ay volume. So, ganito na lang natin para hindi kayo malito. So, volume yan. Okay? Volume. Volume. Then, next is yung sa, WSF. So, ito yung pinaka-formula natin sa Q. Then, next, dito naman tayo sa open system. So, ito, since ito ay constant pressure, so, alam na natin constant pressure, P1 is equals to P2. So, ito na yung matitirive natin formula. So, equal pala yan. So, equal to 0. So, therefore, WSF pala natin is equal to 0. Okay? So, complete na. Okay? Then, si delta H naman dito, sa lahat sa delta H is, so, magkakaroon tayo ng Q minus worth ng flow, then delta H. Okay? So, open system yan. So, therefore, ang mangyayari, palitan mo lang to ng H. Okay? So, walang problema yan sa delta H. Okay? Then, next is yung isothermal. Si isothermal, okay? So, ito, constant temperature. Ito ay constant temperature. T2 is equals to T1.
Okay? So, burahin ko na to. Hindi na yan yung formula natin. So, ito pa rin yun. So, alingin natin. So, ang example ng isothermal is constant temperature. So, kailangan natin tong lagyan ng insulation. Okay? So, insulation yan. Perfectly insulated siya. Okay? So, hindi tumatagos yung init dyan. So, nangyayari is constant lang yung temperature dito sa loob. So, wala na tong spring loaded. Okay? So, wala na yan. Yan naman yung example niyan. So, meron tayo nakalagay dito mga, sabi natin, yung sa insulation ng duct or insulation ng mga piping natin. So, ayan yung perfectly insulation siya. Insulated. So, nangyayari, since ito ay equal sa Q natin is equals to T delta S. Okay, so T delta S. So, Q will be equal sa T, then S2 minus S1. Okay, so yan yung formula natin sa Q. How about naman sa work done flow? Sa work done flow tayo. Okay, so work done flow. Anong mangyayari sa work done flow natin? So, integral of P dV siya. Tama? So, since ito ay nakaano tayo, okay. Okay, so, ito, how about itong si, natin, work done flow natin. So, since ito ang pinaka-equation niya, so may nakuha na tayo dito. So, lagay natin dito, work done flow is equals to, okay, transpose mo doon. So, Q minus delta U. So, therefore, yung work done flow natin is equals to T, then S2 minus S1. Then minus U1, okay, U1 pala, U2 minus U1. Okay? So, ito ay ano pa lang to, naka per kilogram siya. So, how about kung naka-gram naman, ay naka, ano siya, total na siya. So, mag-multiply ka lang ng mass dito. Okay. So, 1, then minus U2 minus U1. Okay. So, ito, example to ng isothermal. Ano ba yung isothermal? Naka-ano ko dito, ito ay may pumapasok na init dito, Q. Dito may lumalabas na work done flow. Okay? So, ang tawag dito, perfectly cooled. Cooled siya. Cool. Okay? Kanina, sabi ko pala dito, ay insulated siya sa ano pala yun? Sa isentropic yun. Okay? So, perfectly cooled siya. Okay? So, yan yung example ng perfectly cooled. So, constant temperature siya. Yung ano, yung kanina sinabi ko na insulated, perfectly insulated sa isentropic yun. So, huwag kayo malilito. Okay? So, next yung, ano natin, sa pambura. Okay, saan na? Yung pambura. Okay, so, burahin ko na lang. Yun, nakita ko na. Okay. So, ayan. Lagay natin dito yung work SF natin. Kasi work SF, alam naman natin na negative siya ng integral ng B dP. So, hindi yan yung gagamitin natin kasi wala tayong in terms of volume sa pressure. So, dito tayo kakuha. So, Q minus work SF is equals to delta H. So, open system na siya. Tama? Pang open system yan, papalitan mo lang ng ito. So, dito, internal energy. Pag close, pag open, delta H. So, magkakaroon tayo ng Q minus work SF. So, lagay natin dito. Dapat work SF na lang pala. Work SF, ang hinahanap natin. So, pupunta dito, pupunta doon. So, Q minus delta H. So, work SF is equals to T S2 minus S1, then minus, ano nga na dito? So,
delta H siya. So, H2 minus H1. Okay, so in terms of, ano pa lang to? In terms of per kilogram. How about naman kapag wala na? So, naka-total na siya. So, mag-multiply ka lang ng mass ulit. So, temperature constant, then S2 minus S1 minus H2 minus H1. Okay? So, yan yung formula ng work SF natin. Okay? So, palitan naman natin to ng in terms of isentropic. So, yan nga yung sinasabi ko kanina. So, isentropic naman siya. Isentropic. So, pag isentropic, constant entropy. Wherein S1, S2 is equals to S1. Okay? So, ito, pag hinahanap to, basta pag may sinabing perfectly insulated yung ano mo, perfectly insulated, insulated. Okay, so perfectly insulated siya. So, dito ka pa rin mag-arrive dito sa pinaka-equation na to. Okay? So, parahin natin yan. So, work non-flow ang hinahanap natin. So, si Q ba ay 0? Function kasi siya ng, function siya ng delta S. Wherein, Q is equals to temperature multiplied by S1 minus S2. Okay? So, ito, function siya ng, temperature. At the same time, function din siya ng delta S. Okay? So, equal yan. So, therefore, ito ay 0. Therefore, Q is 0. Kasi insulated siya eh. Wala makakapasok na heat dito. Okay? So, therefore, si work non-flow pala natin is equals to negative ng delta U. Or, simplify na natin dito. So, ito, U2 minus U1. So, negative yan. Negative. So, distribute mo. U1 minus U2 na siya. Okay? So, ayan, in terms of mass, per kilogram siya. Ito naman, in terms of, mass. So, multiply mo lang ng mass. So, U1 minus U2. Okay? So, yan, makakuha mo yung mga properties niyan sa steam table. Okay? So, how about dito naman? Dito. So, since ito ay in terms of so 0 yan. So, ito, 0 to, di ba? 0 yan. 0 din to. So, mag-a-arrive ka dito sa pinaka-equation mo na in terms of mass ka. Okay, palitan lang natin. So, ito, 0 na yan. So, negative ng positive to. So, H1 minus H2 na siya. Na naka-multiply sa mass. Kasi ito, in terms of, per mass siya. Okay? So, yan yung formula mo. Then, next na, natin, is yung, yung dun sa polytropic. Okay, sa polytropic naman, anong, natin dyan? May nakalimutan pa pala ako dito. So, okay. O, sige. Okay na yan. Kasi, basic lang naman yung kailangan natin. So, dito na tayo sa, sa isentropic, ay polytropic. Sa polytropic, yan na yung poly. So, lagay natin polytropic. So, ito ay in terms of PB raised to N. So, PB raised to N na siya. Naka-PB raised to N na yung mo. Okay? So, dito naman, yung work SF natin, automatic is, work SF pala, yung work non-flow natin is equals to, kasi hindi ko na i-derive, so na-derive ko na to sa dati kong lecture. So, magkakaroon tayo dito ng delta P VB. Okay, from point 1 to point 2. Okay, point 1 to point 2 all over 1 minus N. So, ayan siya, di ba? So, work non-flow is equals to, magkakaroon tayo dito ng P2
minus B2 minus P1 then B2 o B1. Okay, all over 1 minus N. So, N natin is makukuha natin doon sa given ng problem. Okay, so work non-flow. So, since may pressure ka, so, ito ay gagawin natin in terms of mass. So, mass multiplied by specific volume ng 0.1. Ito naman ay 0.2 pala. Ito naman, gawin nating mass multiplied by B1. Okay? So, simplify mo yung mass. So, labas mo si mass. So, mass, then P2 multiplied by V2, yung specific volume, minus P1, then B1. Okay? All over 1 minus N. So, ayan yung formula mo. Okay? Then, next, yung ano natin, sa steady flow naman natin. Sa steady flow equation. Pero since hindi pa natin nakuha yung Q dito, so si Q, makukuha natin by ito. Tama? Hindi natin makukuha. So Q will be equal sa mag-a-add yan. Sa CU, so U1 ay U2 minus U1 plus yung itong formula mo dito, lagay mo dito. So M P2 V2 na ulit, specific volume, then minus B1 specific volume 1, then all over 1 minus N. Okay? So in terms of ano yan? In terms of mass. So ito gawin natin in terms of mass na rin. Okay? Okay? So ito yung formula mo sa Q. How about naman dun sa ano natin, sa WSF natin? Sa WSF, di ba may ano tayo? Yung formula na natin. Papalitan mo lang to ng ito. So, since meron tayo ditong formula na Q minus WSF is equals to delta H. So, palitan mo lang to ng delta H ito. So, therefore, Q will be equal to equal. So, M H2 minus H1 then plus yung natin na-transpose kasi yan, WSF. So, saan naman natin makukuha si WSF? So, makukuha si WSF by means of ito. Medyo nakalimutan ko yung derivation pero hindi natin i-derive. So, pakita ko na lang dito yung formula. So, si WSF is equals dun sa N multiplied by Wn. Okay, work non-flow. So, yan pala yun. Diyan pala siya nanggaling. Or, pwede nating hindi ko na i-derive to. Medyo mahaba derivation nito. So, ayan lang yung ano natin. Or, pwede din natin i-denote to as delta H is equals to N then delta U. Okay? Yan yung denoting yan. Okay? So, ito pala ay equal sa mass multiplied by H2 minus H1 plus yung ano natin, WSF natin, N multiplied by mass multiplied by P2 V2 na specific volume minus P1 ano natin lagay P1 B1 okay all over N ay 1 minus N. So, dyan pala siya nanggaling. Okay, yung Q mo. Okay, then next is yung huling ano natin, huling formula natin, huling vapor process natin. Sa vapor process naman na to, ito yung kadalasan na familiar kayo. Familiar kayo dito sa formula kasi na-discuss na to sa refrigeration. So, ito naman yung tinatawag na isenthalpic. Isenthalpic. Sa isenthalpic, meron tayong H is constant.
Okay? Bakit siya H is constant? Okay, so wala na yan. Hindi na natin maano to. Okay, sobrahin ko na to. Okay, so si H is constant, so therefore H1 is equals to H2. Okay, so itong si asymptotic, nakukuha natin yan sa example yung ano, sabi natin yung calorimeter. Okay, throttling calorimeter or yung expansion valve, di ba? H is constant yan, di ba? Expansion valve or throttling calorimeter. Okay? So, diyan, sabihin natin na si H1 ay equal sa H2. Pero, dito, pagdating dito, itong si H na to is vapor. Sabihin natin, vapor yan. Ito naman ay in terms of mixtures. Mixtures na ng, ano tayo, ng steam. Okay? So, dito, sabi natin, ito ay makukuha natin sa steam table. So, since ito ay vapor, so Hg. Hg siya. And then, is equal to, si H2 naman, ay makukuha natin by means of quality. So, ito, may quality na siya, pero, lalagay natin dyan, HF2 plus X, then HFG2. Okay, so therefore, hindi natin lagayan dito, HF2 plus X, so then HFG2. So, dyan, pwede mo makompute si quality. Okay, so yung dryness factor ang hahanapin dyan sa kadalasan sa asymptotic. Okay, so yan lang yung iyaan natin. Then, other formula na pwede kong ibigay. So, dito rin siya nanggaling, di ba? So, TDS, di ba? Okay. So, dito, meron tayong 3 point dyan. Okay. So, from this point, so, pwede natin itong, assume natin na nandito yung superheated, di ba? So, superheated, H1 is equals to H2. So, pwede natin yung pangalanan na dito. Ito, Hg. Okay? Kasi, tumama siya sa vapor line. Okay? Vapor curve. So, Hg. Okay? Hg plus. Ano ba yung nandito natin? Nakapaloob. Dito pa sa part na to. So, ito. Superheated yan. Superheated. So, TS na lang. Ito naman ay TSAT. Okay? T-soup na lang. T-soup. T-super. Okay? So, ito, may kaakibat to na CP. CP ng, dito, ng steam natin. So, alam naman natin, pag steam, medyo, pababa yung, yung tawag doon. Habang tumataas ang, temperature natin, bumababa ang CP. At habang bumababa naman ang temperature, tumataas ang CP. So, parang ganun yung concept. So, CP multiplied by T superheated minus Tsat. So, ito yung formula na example natin sa calorimeter. Okay? So, ayan. Yung pwede kong ibigay na example. Then, next naman tayo dun sa mga formula na pwedeng gamitin dun sa natin. Pag halimbawa wala nang steam table na gagamitin. So ito diniscuss ko lang muna yung natin, yung mga vapor processes. So mga importante lang na kakailanganin natin dun sa pag-resolve dun sa mga problem. Okay? And then bura. Okay, so thanks and then God bless.